So sa isyong nabubuo sa pagitan ni Steve Kerr at Jonathan Kuminga, alam na nga nating mga fans na wala ng tiwala ang batang player na ito sa kanilang head coach. Dahil ayon mismo kay Jonathan Kuminga ay hindi nga raw niya nailalabas ang kanyang full potential kapag nagiging limitado lamang ang kanyang playing time. Ngunit may sistema ang ginagawa si Steve Kerr sa lahat ng kanyang mga players. At priority pa nga rin ng Warriors head coach ang lahat ng kanilang mga veteran players. Dahil halos lahat nga dito ay may napatunayan na sa kanilang team. Kaya naman sa mga tirada ni Jonathan Kuminga kay Steve Kerr about sa kanyang playing time, inaasahan na nga ng mga Pats na matetrade ang batang player nito involving Pascal Siakam at Zach LaVine dahil sa pagbabago ng attitude nito sa kanilang head coach. Ngunit sa ngayon ay mukhang nagbago ang ihip ng hangin dahil ayon sa mga reports, hindi nga daw pumayag ang Golden State Warriors na mapasama si Jonathan Kuminga sa trade package kay Pascal Siakam dahil alam na nga nating malaki na ang in-improve ng batang player na ito at talagang may tsansa itong maging magaling na star player. Dahil kitang-kita nga natin ngayon na isa siya sa tumutulong sa ating 2-time MVP upang maipanalo lamang iilan nilang mga games ngayong season. At ngayong hindi na nga pumayag ang Warriors na ibigay si Jonathan Kuminga sa Toronto Raptors, sigurado nang imposibleng matuloy ang trade. Dahil kagaya nga ni Jonathan Kuminga ang hinahanap ng Toronto Raptors upang magkaroon ng improvement sa kanilang lineup. At kung pag-uusapan din lang natin ang pagpunta ni Zach LaVine sa team ng Golden State Warriors, matik na nga yan na hindi kasama si Jonathan Kuminga sa package. At ang posible lamang talagang kayang bitawan ng Warriors kung alinman kay Zach LaVine at Pascal Siakam ay si Brandon Posevsky, Trayce Jackson-Davis, Moses Moody at Andrew Wiggins. So sila nga lang ang nakikita nating kayang-kayang bitawan ng Warriors kung susugal man sila kay Pascal Siakam at Zach LaVine. Kayo mga Lods, sino ang karapat-dapat na bitawan ng Warriors upang makuha kung alinman kay Pascal Siakam at Zach LaVine? Comment down below lang mga Lods. Samantala sa naging pagkatalo kanina ng Warriors kontra Toronto Raptors, muling nakita natin ang malaking problema sa kanilang lineup dahil pinupulbos nga sila ng Raptors sa points in the paint at sinamahan pa nga yan ng kanilang mainit na shooting. Kaya naman umabot na sa 27 puntos ang kalamangan ng visiting team. Ngunit sa second half performance naman ng Golden State Warriors, halos muling nakita nga natin ang kanilang third quarter run, kung saan ay nagliyab na nga dito si Klay Thompson at ibinaba nga nila ang malaking kalamangan ng Toronto Raptors sa 8. At matapos lamang ng malaking run na ginawa ng Warriors, bumawi na nga ang visiting team sa fourth quarter at hindi na nga nila pinagbigyan pa ang Dubs, kaya naman nakuha nila ang panalo sa score na 133-118. Ang Warriors dito ay pinangunahan ng 25 points at 3 assists ni Klay Thompson. At para naman sa Toronto Raptors, pinangunahan nga yan ng 37 points, 6 rebounds at 6 assists ni RJ Barrett. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.